Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong taon ng 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. May tao tayo dito, oh. Tato pala. Kaya, dalawa tao natin. So, ang kwento dito, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo. O kung hindi talaga, edi pumunta na kayo dito sa deck na to. Kasi ano to connection o relasyon sa pagitan ng mga tao na may big age difference. Okay? Lalaki yung mas matanda. As in, super tanda dun sa babae. O again, depende sa kung anong gender ng nanonood. Kasi may mga LGBTQ. Basta yung lalaki yung sobrang tanda. Paano nga ba pag LGBTQ man to man? Basta isa sa kanila ay mas matanda. Sobrang tanda. Dun sa isa. Okay? Basta lalaki yung mas matanda. Yung bagets natin dito, masaya naman siya sa relasyon. Kasi ano sila parang di sila kasal. May mga anak, pero hindi sila kasal. Pwede rin nag-live-in. Sabihin natin case-to-case basis. May iba na kasal, may iba na may anak, pero hindi kasal. May iba na nagli-live-in, pero hindi kasal. Pero again, mukhang masaya naman yung babae, o yung younger energy sa partner niya, yung lalaki, o older energy, elder energy. Medyo sneaky. Grabe rin, no? Kung kailang matanda na. Nakakaloka. Ganyan pa rin, no? May case talagang ganyan. Sa totoong buhay. Kung kailang tumanda. Sa dami ng mga nabasa kong comments sa mga iba't ibang klaseng tao na kwento ng buhay nila. Ganun nga. Sa mga nakikita ko sa TV o sa mga tao sa paligid. Yun nga. May mga tao na kung kailan tumanda, doon nagloko. May iba naman na mula pagka bata hanggang sa tumanda. Sinungaling pa rin. O sabihin natin may history ng cheating. Hindi na makalis-alis. Ulit-ulit na lang na gano'n. Pero again, sa kwento na to, lalaki. Yung matandang lalaki yung nagloloko. Inom lang ako tubig.
whether nangyayari na to, kung mangyayari pa lang, beware. Okay? Pero tingnan natin anong future nitong mga to. Diba? Kaya lang, ano to 2025 reading. Diba? So, ganito. So, tingnan natin. Ano pang pwedeng possible outcome nito. Well, dahil justice to. So, ang dating sa akin, di ba sneaky siya. May ginagawa siyang kalokohan ng patagok. Di pa naman to Seven of Swords na sobrang garapal na. Yung panloloko, mga ganitong klase, pwedeng siya landian lang. May nilalandi siya, pinaflirt. Pwede rin lack of commitment. Kaya lang, magka-relasyon kayo, tapos lack of commitment siya, di ba? Kaysa ang anggulo, pangat pa rin. Lack of communication. Kumbaga, problema ang communication. Wala. So, ito yung nagkukos ng problem. Pero ang possible outcome natin, kasi justice to, may nabasa ko, pwede rin card na yung effort ay marerewardan. Siguro kung hindi susukuan ng iba sa inyo itong person nila, mapapasa inyong tagumpay. Pwede rin naman na justice will be served. O, ano ba yun? Doing what is right. Yung meaning nito, justice. So, ibig sabihin, gagawin pa rin kung ano yung nararapat, di ba? So, kung may ginagawa siyang anomalya, kalokohan, titino siya. Kasi alam ko, justice ay karma, di ba? So, pwede rin siyang Libra, di ba? Kinalaman sa Venus. Punishment. Cause and effect. Consequence. Sa madaling salita, babalik ang balance. Dahil scale siya Harmony. Okay? Yun ang mahalaga. Walang hiwalayan. Although, syempre, medyo masakit to. Pwede rin siyang deception, mild deception. Okay? Mild betrayal. Kasi dun siya sa Seven of Swords yung malala Pero, at least, di ba? Makukuha nyo ang justice nyo. At, para siyang matatauhan. O, sabihin natin, ganun nga, walang hiwalayang mangyayari. Kahit na, medyo painful o mag-away. Basta, magkakayos pa rin. Yun ang mahalaga. Actually, pwede nga rin selfishness to kasi gusto niya, mananalo siya kahit sa maling paraan o dirty. So, case-to-case basis. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Base doon sa mga pinagsasabi kong pwedeng description ng Five of Swords. Dito tayo dito. Reunion, Ay,
Wait lang. Dito, bago tayo pumunta, di ba to? Bago tayo pumunta dito, clarify muna natin sino tatamaan ng reading na to. Di ba? Bukod sa may age tayo, di ba? Big age gap. So, sino kaya pwedeng tamaan ng reading na to? Ito yung possible clue. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo at doon sa person nyo. O kung may third party, pwede rin. Magsimula na tayo. Short. Eh di maliit na tao. Mga 5'3" pababa. Very young. Bagets pa to. Sabi ko nga kanina ito, very young to eh. Page of Candles. Eh, baka literal na sobrang bata nito. Grabe rin. Teenager. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwede rin ano to. Kung di man ganun na teenager, eh, baby face. Dahil very young. Again, sobrang bata nga. Dahil sa Page of Candles, siya yung card ng student. O young energy. Curly hair. So, afro yung buhok. Ay, sobrang kulot. May sakit sa balat. Skin condition. Exaggerated features. So, pag ganyan, sabihin natin man to man. So, again, kunin nyo lang info na sa tingin na fit sa sitwasyon. Kung man to man, eh, yung isa sa kanila ay mahilig mag-makeup o mag-costume, mag-role playing, o mag-damit babae. Pati, as in, yung itsura niya, kung babae na. Di ba may mga ganun naman na ibang lalaki na nasa LGBTQ, parang ito. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Long hair, mahaba ang pilik mata, makapalang makeup, mahaba ang kuko. Nahiya ako sa kuko ko. Hindi ako mahilig sa mahabang kuko. Ito naman, dark skin. So, pwedeng tan, black. Anyways, kung wala dyan, hindi nag-resonate kahit isa. O, ito pa, may isa pa tayong clue. Zodiac sign naman to. Aries, Leo, ano to? Neptune ay Pisces, kapwa nyo Pisces. So again, ito yung pwedeng zodiac sign na mag-partner. O kung may third party nga, eh, pwede existing na to, magkakaroon. Eh, baka nga nandyan. Sa zodiac sign na to. Ayun. Dun sa kanina. Pangalawang deck, oh. Pag ganitong eksena, posible ang reconciliation sa mag-ex. Reunion eh. Ito, baby. So, siya yung start of something. Beginning, new beginning. So, expect natin na yung iba sa inyo ay magre-reconcile sa ex. Posible pala yan. So, again, depende. Alam ka namang
ipilit natin kung ayaw, di ba? So, para sa iba sa inyo, posible to. Okay? Pagdasal na lang natin na gusto nyo yung babalik, di ba? Kasi paano kung hindi nyo gusto? Saka paano kung ayaw nyo na talaga? Gawa natin ng paraan. Kung ayaw nyo na talaga, di ibang klaseng reunion to. Dito relasyon. So, reunion ng mga magkakaibigan, magkakaklase, magkakatrabaho, magkakamag-anak, ay posible. So, parang gathering siya. Pwede rin tong appointment. Meeting. Pwede rin naman kung ayaw nyo ng ex-lover, di ex-friend. Posible rin naman. Anyone na nasa past na, hindi nyo na nakakausap ay maaari nga magbalik. Sabi natin nagka-problema, regardless kung anong problema, masusolusyonan pa naman. Sabihin din natin na kung ano man yung pinroblema ng iba sa inyo, don't worry, dahil may improvement or recovery o healing. Okay? Ano dito? Kaya lang kasi, pangit yung itsura ng mga bida dito. Yung lalaki ang gustong bumalik, yung babae naman tumingin sa atin. Ay, para tumingin sa atin sa camera. Hindi niya type. So, face-to-face basis. Ibig sabihin, sa deck na to, lalaki yung magbabalik sa buhay ng mga babae. Pero yung babae, yung parang alinlangan. Kasi, hindi siya tumingin dun sa lalaki. Hawak-hawak yata ng lalaki yung kamay. Kamay ng babae, pero parang di introversado yung babae. Diba? Kasi sa iba siya nakatingin. Hindi niya inasahan, hindi niya type. Oh my God. So, maraming pwedeng case dito, di ba? Case-to-case basis. So, again, may bata tayo. At sabihin natin ito yung ex-lover o ex-friend na yun nga, magbibigin ulit sila, magre-reconnect, mag-start ng panibagong yugto ng mga buhay nila. New romance. Pero, since, di ba yung babae, hindi niya type to. Ito kasi, pwede rin siyang card ng reciprocity. Kung baga maganda kasi yung dulot ng child, kahit sa tarot naman parang siya yung card. Pag nakita mo yung child, symbolize niya yung new hope. New bright future.
of fortune. Kaya nga, ayon sa kasabihan, ang mga bata ang pag-asa ng sambayanan kasi sila yung susunod na nasa line, di ba? Na magtatrabaho, magtataguyod sa ating bansa kung nagtrabaho na sila. So, siya yung card ng something new. Kaya nga new beginning. Pero syempre, may downside pa rin yan. Pwedeng, kasi dahil child, pwede siyang card ng immaturity. O pwede rin naman yung magbabalik sa buhay nyo ay someone younger. Younger din to. Ito naman kasi magka-relasyon, di ba, sa tarot. Di sila kasal. Ito naman mag-ex. Sabi yun, pwede rin someone younger, yung ex. Yung magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. Whether tanggapin nyo o hindi. O kung di man literal na physically, makikita nyo ulit itong taong to o magko-communicate, baka memory nila ang magbalik sa inyo. Mga magandang alaala. So, ito yung card ng opportunity kapag baby o child. O pwede rin childhood sweetheart. Di ba? Pwede rin. O dating kaklase. Yung ex na magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. O baby face it dahil child nga. Kung di younger, di baby face. Ibang case din kasi child. Pwede rin siyang sinisimbolize niya yung pregnancy. So, baka mabuntis yung iba sa inyo ng ex. Siguro nga dahil magkakabalikan kaya mabubuntis. Pwede rin, no? Wala nang maisip. Uy, 23 minutes na pala ito. Napakabilis. So, dahil 23 minutes na to, hindi ko na malaya ng oras. Babasahin ko na lang to. Hindi ko na i-clarify to. Clarify ko pa ba? Sayang oras. O, sige na nga. So, sino yung possible ex na magbabalik sa buhay nyo? Bukod sa mga pinagsasabi ko. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fits sa inyo. So, kung dito mas bata, mas matanda naman. Mas matanda sa iba sa inyo. Oval face. Straight ang buhok. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fits sa inyo, ha? Pwedeng tumama sa inyo to o dun sa ex. Straight ang buhok, red lips. Mahilig sa red lipstick. Maganda manamit. May impluwensya, powerful. Mayaman, confident, assertive, aggressive. Powerful eh. Ito, zodiac sign. Ibang clue, zodiac sign na. Capricorn, kapwa niya Pisces, Gemini. So, dito sa last deck, basahin ko na nga lang. Dahil kulang na tayo sa oras. Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Ito maganda, no? May miracle, Kailangan lang maghintay. Mother healing. As your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. So, forgiveness daw. Tungkol sa someone na nanay na. So,
Baka may nakaaway ang iba sa inyo, kung dito literal na nanay nila, someone na, may anak na, babae, na ina-encourage ang healing o forgiveness para mas mapabilis ma-manifest ang kung ano mang dinidesire ng iba sa inyo. Explain ko pa. Worthiness o halaga. Know that you deserve to receive good in all ways. So, ang dating, karapatan nyo yun. Karapatan ng lahat na makatanggap ng kung ano mang nararapat, diba? O maganda para sa atin, sa lahat ng paraan. Grabe ang Tagalog nito. Napaka lalim naman. Namakatang ulo ko. Pero karapatan nga natin yun, di ba? Na makatanggap din. Kung anong sa tingin natin ay nararapat para sa atin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.